So, hello guys. Itong ginagawa ko yan. Nagko-code ako pero meron akong ikukwento. There's something I wanna to tell about and the challenge is I will try to kwento it under 5 minutes. So, let's start. The reason kung bakit like ko talaga na mag-spend time dito mag-isa sa dorm is because the purpose, first of all, unang purpose ko dito is to maximize na time. Especially since Holy Week, walang pasok. So, ang ginagawa ko, pang may mga free time ako is nagde-develop ako ng mga projects. So, ayun, yun yung ginagawa ko now. Yung mga projects na yun is, bakit niya ba nagde-develop ng projects? Siyempre, as a student, as a ComSci student, it is very important na nagde-develop ako ng projects na real-time application or real-life application na makaka-help siya na maging useful talaga sa real-life situation or maka-help siya na solve ng mga problem sa real-life situation. And hindi lang naman siya project na, alam mo na, parang project lang naman, parang may pakita, hindi ganun. So, yun yung reason nun. Pangalawa, the peace and the time and the independent. Ayun, imagine mo kasi pag mag-isa doon ka nakakapag-isip ng ng mga ideas, ng mga reflections, ng mga growth learnings. Pangatlo, the reasons I don't like going to hometown when Holy Week is syempre the purpose, the reasons like kapag nandun ako sa Nasugbo, ang gagawin ko lang is pagjujutihin ako. If not pagjujutihin, wala rin. Nandun lang ako nakahinga or the thing is in short words is wala akong gagawin na productive enough. Ganun, imbes na i-spend ko yung time na libre na free time na walang pasok to maximize my growth, maximize my productivity, especially in career, ganon, mga learnings, ganon, projects, ganon, lessons, schools. Siyempre, student pa lang naman to edi prioritize natin yung mga bagay na kung anong meron tayo ngayon, di ba, estudyante tayo. Hindi, prioritize natin yung mga bagay na kailangan nating gawin. Ayun yun, di ba, bilang estudyante, ano ba kailangan nating gawin? Di ba, kailangan nating gawin is i-make sure na hindi nasasayang yung effort ng ating magulang. Paano hindi masayang effort ng ating magulang? We maximize the opportunity for ourselves, especially college student na tayo. So, it is very important na as a college student, alam mo yung patutunguhan mo, hindi ka lang yung napasok sa hindi lang yung napasok sa university just to get a degree. It is, alam mo yung situation ngayon, it is very fucking useless to have a degree alone. Degree alone won't help you get a job you want in the future. And if you don't get a job you want in the future, the job that is aligned to your course, what else? Paano mo ma-achieve yung dream na yan? Paano ma-achieve yung dream na life na gusto mo na yan? Di ba? It is very simple logic, yet it is very one of the most important. So, ayan. I hope you understand, guys, kasi, especially na sa Pilipinas tayo, hard to, it is very hard to imagine na you have the degree alone and you think na magkaroon ka ng opportunity to get the to get the job or the skills na align sa course mo kasi especially ngayon, ang dami na talaga mga engineers, ang daming mga trabaho, ang dami ng mga nag-i-exist sa field. Pero, you know what? Di naman natin is nakakapaglan ng job kasi some only realize na it is not the degree that is important in job. It is not the degree. What you think is the matter? It is the skills, the connection, the exposure, the experience. So, my advice to fellow students is as long as you have still years left, it is not very over. The only thing you should do is you should focus now on what matters, which is the practical. I mean, it is very good. It is good naman na mag-focus tayo sa academic, but what is important is, ayun nga, application, real life application, exposure, industry experience, exposure. So, ayun lang. Also, I will want to extend my minutes and I want to make it under
8 minutes. So, ikukuwento ko rin na kung bakit maganda rin talaga yung ginawa ko dati 'no. Last year 2025 na nagpa-iwan din ako ng Holy Week. Tanda ko kasi na nung mga bandang March and April 'yun, ah, yung mga time na yun is naiwan ako mag-isa no'n and laptop ko before is Asus. Yung Asus na laptop na 'yun is ay hindi niya nag-help sa'kin na magkaroon ng momentum. Although sobrang bagal niya, although hardware issues, gano'n, unexpected issues is ayun yung nagsilbing foundation ko nun ng web development. Kasi last year ang ginawa ko nung time na yun is nag-aaral ako nun ng JavaScript. Yun, and nung naggawa ko ng JavaScript nung time na yun, naggawa ng projects nun, siyempre, alam mo yung mga first time experience na siyempre you will follow the projects blindly, gano'n. Ifa-follow mo yung mga projects blindly na sunod-sunod. So, ayun yun. Yung time na yun is yun, tuloy-tuloy ako nun, dire-diretso ako nun. Dire-diretso ako nun, fina-follow ko yung code line by line and not until dumaan sa point na mga bandang April, May, June, gano'n. Doon dumaan yung point na parang alam mo yun, yung parang na-realize ko na hindi enough sa akin yung i-follow ko yung mga codes blindly kasi di talaga ako matututo nun if ang gagawin ko lang is ifa-follow ko lang yung mga gano'n. If ifa-follow ko lang yung line by line if without applying it on my own terms. So, naisip ko nung time na yun and I am very proud kasi nagawa ko yun. Naisip ko yun. So, ang ginawa ko time na yun is even though I am following the tutorial, ang ginawa ko nun is concept na lang yung ginaya ko nun, concept yung kinuha ko nun. So, ang ginawa ko nun is dine-develop ko na rin, nag-start din ako mag-develop na ng project na Jollibee. So, ayun yung naisip ko nun. Buti na lang naisip ko yun. Ang ginawa ko kasi nun is, ah, yung concept na tinuturo ni Simple Dev, yung mga concept na pang industry talaga. So, ayun yung ginawa ko. Ang ginawa ko nun is, ayun yung kinuha ko nun na concept. So, ang ginawa ko nun is, ayun, finolo ko yung mga concepts hanggang sa nagets ko na yung bigger picture instead of just following line by line code. And ayun, until na. So, yun, hanggang sa nakabuo ako ng projects. Even though some of the parts of the project is my coded, at least I'm very proud na natutunan ko yung concept doon ng web development kasi unang-una doon natutunan ko paano static, dynamic, dual storage, objects, tapos yung mga yan is gagawin mo siyang full stack by using fetch, async, await, gano'n. Tapos gagamit ka rin ng Axios and then gamit ka rin ng PHP as backend and database MySQL. So, I'm very thankful din kasi even though may part ng months na last year na medyo nawala yung streak or yung consistency ko kasi sometimes naglolo yung laptop na yun, yung old laptop na yun. Parang doon pa rin na nagkaroon ng momentum talaga. Ayun, hanggang sa na nagkaroon ako ng idea, ayun, nakakapag-build ako ng projects. And yun, fast forward to 2026, yung nagets ko yun. Ayun, nakakapag-build na ako ng mga projects. Ayun yun, kasi ayun yung mga maganda na realize ko na if hindi ako nag-sacrifice last year, baka ang gagawin ko ngayon is kung hindi ko ginawa yung sacrifice last year na nag-learn ako ng mga concepts, na nag-learn ako ng mga ideas, nag-try ako mag-get ng new ideas, new skills, gano'n. As a computer science student, baka kung hindi ako nag-get last year, baka ngayon ko pa kukunin yun. 'Di ba? Ngayon ko pa gagawin yun. So, parang huling-huli na ako sa time. So, I'm very thankful pa rin for that sacrifices na hindi ako umuwi sa Nasugbo para lang mag-aral gano'n. And now, ayun, I am doing the sacrifice again. But this time, I am developing projects now. Because I know that the sacrifice we made, the time we spend alone, the time we spend for our career development, for projects related, gano'n. I know na hindi magiging sayang yun. I think na magiging worth it yun since syempre career nga yung pino-focus natin, 'di ba? Kung ano yung nandun na yun na kinukuha natin, 'di ba? Naalala ko nga last year, parang inaral ko rin yung Django ba yan, Python, and syempre alam mo last year since medyo hindi pa ako gano'n
ka-familiar sa mga tools, gano'n. Parang hindi ko rin talaga na-gets yung Django dati kasi ang mga napapanood ko kasi yung mga luma na talaga, eh, parang alam mo 4 years ago, 5 years ago, parang sinasabi na nila na huli ka na sa balita, gano'n. So, ayun nga, right now ang fino-focusan ko is web develop. Ayun na, nagagawa na ng mga projects. I am very thankful for my 2025 version of me kasi nagtiyaga siyang mag-aral nun. Siya yung naging tipong foundation natin kasi kung hindi siya nag-take time to try to understand the concepts, baka itong 2026 na to is ayun pa lang yung gagawin ko instead na naging ahead na ako or nag-aaral na ako ngayon ng mga ibang course, baka magsisimula pa lang ako. So, I am very thankful din talaga, tsaka yung consistency ko rin talaga last year and resilience. Kasi alam ko sunod-sunod din yung problema, parang ginawa ko, kumapit pa rin ako despite the struggles, despite the obstacles, despite the tools that is sometimes ineffective, ganon. Yun, minmaximize ko pa rin siya. And now, I am doing the work on it. 2026. I'm very proud. Let's do it.